Saved from death. Sa totoo lang, si Obito ay iniligtas ni White Zetsu sa utos ng isang matandang si Madara. Dinala niya si Obito sa sementeryo ng bundok at inalagaan ang kanyang mga sugat, tinanggal ang mga bahagi ng katawan na masyadong nasira upang gumaling at pinalitan ang mga ito ng mga paa at kamay na galing sa mga selula ni Hashirama Senjo. Sa kabila ng kanyang mga sugat, ang kanang Sharingan ni Obito ay nanatiling buo. Bagamat natakot kay Madara, si Obito ay nakaramdam ng utang na loob sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay at handang magbigay ng anumang tulong na kaya niya, isang alok na nilinaw ni Madara na kanyang kukunin. Sinimulan ni Obito ang isang mahabang proseso ng rehabilitasyon, sabik na gumaling upang makabalik siya sa Konoha at tulungan ang kanyang mga kaibigan at ang Nayon sa patuloy na digmaan. Sa tulong ni White Zetsu at isa pang spiral-faced Zetsu na pinangalanan niyang Guru-Guru, si Obito ay nasanay sa kanyang mga kapalit na mga paa at kamay at sa mga kakayahang ibinigay nito sa kanya. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, sinabi ni Madara kay Obito ang mga malupit na katotohanan sa mundo at ang kanyang plano upang iligtas ito, na hindi pinansin ng batang Uchiha. Sa pagtatapos ng kanyang proseso ng paggaling, ipinaalam ni White Zetsu kay Obito na sina Kakashi at Rin ay nasa ibang lugar, malapit nang mapatay ng mga taga-Kirigakuring ninja. Si Obito ay nagpumilit na tulungan sila, kung saan inalok ni Guru-Guru na tumulong sa pamamagitan ng pagbalot kay Obito gamit ang kanyang katawan. Bago umalis, nagpasalamat si Obito kay Madara para sa lahat ng kanyang tulong, ngunit sinabi niyang hindi na siya babalik. Nilinaw ni Madara ang kanyang paniniwala na babalik si Obito sa kanya. Dinirekta ni Guru-Guru si Obito sa lokasyon ni Rin at Kakashi, habang nagbibigay ng impormasyon sa kanya tungkol sa kapabayaan ni Minato. Nang dumating sila, natagpuan nila si Rin at Kakashi na napapalibutan ng mga taga-Kiri, at si Kakashi na sinaksak ang puso ni Rin gamit ang Chidori. Ang pagkamatay ni Rin ay nagdulot ng pagkahinog ng kanilang mga Sharingan tungo sa Mangekyo Sharingan, isang proseso na nagdulot din kay Kakashi na mawalan ng malay. Galit na galit dahil sa nangyari, ginamit ni Obito ang kombinasyon ng kanyang Mangekyo Sharingan at ang wood release ng katawan ni Guru-Guru upang patayin ang mga ninja ng Kirigakuri. Nang sila'y lahat ay patay na, niyakap ni Obito ang walang buhay na katawan ni Rin, hindi pinapansin ang walang malay na si Kakashi. Bumalik si Obito sa sementeryo ng bundok, nanumpa na gagawin ang anumang bagay para kay Madara kung ito ay magdadala sa kanya pabalik kina Rin at Kakashi. Ipinaliwanag ni Madara ang kanyang Eye of the Moon plan, na papalitan ang kasalukuyang mundo ng isang mundo kung saan walang sino man ang kailangang mamatay. Nabighani si Obito, determinado na lumikha ng isang realidad kung saan sila nila Rin at si Kakashi ay maaaring magkasama muli. Ibinahagi ni Madara ang lahat ng kanyang kaalaman at plano kay Obito. Tinuruan siya tungkol sa mga kakayahang kakailanganin niya sa hinaharap, pinagkatiwalaan siya sa kanyang mga pag-aari, at ipinakita si Black Zetsu upang maging gabay. Matapos iwanan ang halos lahat ng kanyang mga pag-aari kay Obito, inihiwalay ni Madara ang kanyang sarili sa demonyong estatwa ng Outer Path na nagpapanatili sa kanya ng buhay. Sinabi kay Obito na hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, siya muna ay gaganap bilang si Madara Uchiha. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.